So hindi natin alam kung yung ihahain nila ay kahalintulad nung hinain nila previously. Medyo hindi ko nagugustuhan yung pagsasabayin kasi napaka unstable ng ating political pag nagganon. Parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon, at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Kailangang seryosohin ng administrasyon na ito at magpakatotoo na yung cleanest budget sa implementation at the executive level, talagang cleanest rin ang rollout. Prof, unahin natin itong balita tungkol nga sa balak na impeachment complaint na ihain nga dyan sa Kongreso laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba yung unang reaksyon po ninyo? Well, karapatan niya ng kung sino mang maghahain na parte kasi yan ng accountability no? So nasa konstitusyon yan at siguro ang kailangan natin tingnan ano yung articles na isasalang at kung yung proseso na sinabi ng Supreme Court ay masusunod. Pero sa inyong pananaw, gaano ho kalaki yung possibility o kataas yung posibilidad na matutuloy po itong impeachment proceedings dyan po sa Kongreso? Jade, medyo mahirap mong masabi yan kasi unang-una ang partido ng Pangulo ang siyang majority dyan. No? Kung sa alam naman natin at nakita natin yan sa kasaysayan, ang impeachment ay numbers game. It's a very political process and it's a numbers game. So kung may mag-e-endorso, ako'y natutuwa na may mag-e-endorso kung yan i-schedule at bababa from the Speaker to the Committee on Rules at magkakaroon talaga ng tinatawag na hearing, tayo'y matutuwa. Pero hindi ako ganong ka-positive na yan ay may aangat sa Senado dahil nga sa kakulangan ng numero. Ngayon, yung mga nakita naman natin kung paano nangyari yung impeachment kay Vice President. So, sa tingin ko, yung pagbibigay ng proyekto, sa tingin ko, yung paglalagay ng mga benepisyo sa mga e-endorso o boboto ay isang bahagi ng realidad ng politika. Opo, nabanggit po ninyo yung possibility na yung impeachment proceedings or complaint against the Vice President ay possible bang matutuloy din at pwede rin bang sabay-sabay po yung ganon? Dalawang impeachment complaint laban po sa dalawang leader ng bansa. Well, may sa tingin ko yung mga hindi nakasulong ng impeachment nung huli at sinabi ng Korte Suprema na Pebrero 6 ang dapat tingnan natin. Sa tingin ko magfa-file yun. At nakita naman natin yung ingay nila na gusto nilang ma-file. Kahit lumang charges, gusto nilang ma-file. Hindi ko alam kung paano nila bubuuin yung impeachment na yon dahil iba na ngayon ang terrain. Ang terrain ngayon from 2023 to 2025 may 1.5 trillion na insertion diversion na ginawa sa budget. Samantalang yung kay BP Sara kung yun lamang 125 at 500 OVP at DepEd, yun ay nangyari ng 2023 hanggang 2024. So isang taon lamang at na-review na yan ng COA. So hindi natin alam kung yung ihahain nila ay kahalintulad nung hinain nila previously. Opo. Pero ngayon, Jade, isingit ko lang, Jade, yes, doon sa tanong mo na pwede ba yung sabay? Medyo hindi ko nagugustuhan yung pagsasabayin kasi napaka
unstable ng ating political pag nagganon, parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon, at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Opo. Ngayong taon ba, Prof, ano ho ba ang nakikita po ninyo? Possible po bang magiging crucial po yung taong ito para sa administrasyon, na particular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Jade, maganda yung tanong mo, no? Ang 2026 ay Year of the Fiery Horse. Parang tayo ay January 12 pa lamang, 12 araw, pero ang dami nang nangyayari, no? Sa tingin ko, ang 2026 ay turning point ng administrasyon na ito. Bakit? Kasi kailangang seryosohin ng administrasyon na ito at magpakatotoo na yung cleanest budget sa implementation at the executive level talagang cleanest rin ang rollout. Kasi iba yung cleanest sa papel at iba yung pambubudol na gagawin na naman sa rolling out. Opo, cleanest, pero may mga nagdududa. Prof, may naghain na nga ng petisyon o reklamo sa Supreme Court sa mga na dapat alisin po yung unprogrammed funds doon sa budget natin. Alam mo, Jade, ako sinususugan ko yung effort ni Congressman Erice dahil ang program wala yung pondo, at kung kailangan magkaroon ng pondo at saka mo lalagyan at saka mo i-implement. Nakita naman natin ang nangyari noong 2025 na yung pondo hinanap at kinuha sa ibang mga sa ibang mga pondo na special fund, no? Katulad ng PhilHealth, ng PDIC. Hindi mo maintindihan nga kung saan ginamit dahil hindi naman sinasabi kung saan ginamit. Pero ang program fund, nagsimula yan nung panahon ni Presidente Cory. Napakaliit lamang noon. At that time, parang mga nasa 3% pa lang noon, no? Pero kaya yun linagay is kung tumaas ang revenue, mapopondohan yung activity yon. So discretionary talaga ang program fund. So technically, kung walang certification from the treasurer na may pondo, hindi ko maintindihan kung paano nagalaw at napondohan yung lahat na listahan nandun, no? Ang ginawa nga, naghanap sila ng pondo. Yung unprogrammed fund, kung titingnan mo kasi ang budget natin ngayon, 6.7, 6.8 trillion. Ang ating revenue ay nasa 5.2 trillion lamang. So kulang na kulang. So ang ginagawa nila, uutang. Sa ordinaryong Pilipinong may bahay, kung kapos ka sa pondo, tayo ay bumabaluktot sa kumot at nagtsatsaga, at kung hindi, naghahanap ng ibang trabaho pa, parang 2-3 trabaho para lang mapunan ang pondo ng pamilya. Pero dito sa atin, sa gobyerno, parang sige lang ng sige. Ang sabi nga noong signing, fiscal discipline daw, fiscal space. Paano magiging fiscal discipline yon kung ang expenditure mo ay mas malaki kisa sa kita ng gobyerno? So dapat ang pukpukin ng gobyerno, pataasin ang kita. Hindi dahil may kakulangan, umutang. Ang utang natin nasa 17 trillion na, no? Palaki ng palaki. Kung ganun lamang ang economic math nitong administration na ito, pagdating mo ng 2028, lubog tayo sa utang at napakahirap dun sa susunod kung paano popondohan yan. Yun nga yung parati kong sinasabi, ang presidente ay hindi lamang for 6 years, dapat iniisip yung continuity. Di ba yan yung nagsimula tayo sa unity, continuity of what the previous administration has done and adding on. Itong atin, 3 taon na tayo, hindi walang continuity tayo nakikita, sige lang ng sige ng paggamit ng pondo ng bayan.
Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Prof, dugtong ko lang doon sa crucial year nga itong 2026. Sa tingin mo, nauubusan na ba ng naratibo laban sa mga, itong pamahalaan natin, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang kanyang mga kasamahan, naratibo laban po doon sa mga kritiko po nila? At possible, pag naubos na, yan na po yung magiging crucial at magiging delikado po ba ang kanyang political landscape, capital po nito? Well, Jade, sa tingin ko nauubusan na. Pumasok ba naman si Chucky sa presidential messaging? Yan ang hindi ko maintindihan. Kung meron kang spokesperson na gano'n, ang default tira lang ng tira kay Vice Presidente Duterte, at walang komentaryo sa programa. Walang komentaryo sa programa, sa project, sa activities. At nung nagkaroon sila, inattempt nila nitong unang linggo ng Enero, nakita mo na halos natunga nga sila nung tinanong ng Malacanang Press yung paggamit dun sa PhilHealth. Pasahan sila. So makikita mo na may problema talaga sa kabinete at may problema talaga sa communication na ginagawa sa taong bayan. Kung tatanungin mo nga ang taong bayan, what stands out sa projects ng presidente, napakaliit yung mga talagang proyekto at ang malaki ay ayuda at saka yung flood control projects.